meron din po kaming animal bite ngayon. Ayun po, kaka-launch lang po dito. Then, sa susunod po, magkakaroon din po kami ng laboratory, dental, tsaka opta po. Pero wala pa po sa ngayon yun. Ongoing pa lang po. Diyan lang sa Royal Plaza. Sa Royal Plaza. Sa ground floor kayo sa mga... Sa 6th floor po. Opo. Kaya pala hindi alam. Punta kayo, pwede naman po kayong mag-iwan ng ID. Pero bago kayo pumunta, pwede naman po kayong mag-contact sa number. May numbers po kami doon sa mga flyers. May number din po dito. Opo. May Facebook po yung sintomas. Kasi ang tinatarget po ng rabies, yung utak po ng natin, ng tao, or kahit sinong hayop po. Ayun po. Pero, pag nakagat kayo sa kamay, sa braso, hindi naman po siya ganun kabilis, pero high risk pa rin po pag nakagat sa kamay at sa paa. Yung paunang sintomas po, kasali po ang lagnat, sakit o pamamanhid doon sa lugar kung saan pinakagat. Parang manhid po siya, tapos masakit po. Ayun po. Meron naman pong ibang sintomas na naranasan yung ibang pasyente tulad ng pagsusuka, pagkalito, pero yung pinakasikat na nakita nyo sa TV yung parang yung natatakot po sa pag-inom ng tubig. Yung hindi yung sila makainom ng tubig, tapos naglalawit po. Yung mga individual or yung mga tao po na mataas ang chance na magkaroon ng rabies, yung mga madalas bumabiyahe po, yung mga mahilig sa camping, yung mga may alagang aso at pusa po, at yung mga veterinary po or yung mga vet technician po na nag-aalaga po ng mga hayop. So, paano po natin maiwasan ng rabies? Unang-una po sa lahat, yung pagbakuna po ng mga alaga po nating hayop. Bali, yung bakuna po kasi ng hayop, protection po kasi ng hayop yun. Kahit may bakuna po, recommended pa rin po ng ating ng DOH na magpabakuna pa rin po yung nakagat kahit po may bakuna yung hayop. Ayun po. Ayan. Pagbibigay po ng pre-exposure prophylaxis, dun po sa mga high risk, yung na-mention mo kanina. Pagbibigay naman po ng post-exposure prophylaxis, yun po yung bale, after nyo pong makagat, yun po yung binibigay, yung post-exposure prophylaxis. Kunwari po, kung sakali po nakagat po kayo ng aso or ng pusa or nakalmo po, una-una nyo pong dapat gawin, hugasan po ang sugat, gamit po ang sabon. Dapat po yung tubig umaagos po, galing sa baby. Opo, running water, hindi po pwede yung naka-stay lang po na ginaganon-ganon. Paagusin nyo po yung betadine, ganun din po. So, bubusin nyo ng betadine yung sugat ninyo, 15 minuto po. Tapos, kung meron yung malalalim na sugat, hindi ko i-recommenda na tahiin. Kasi baka nandun pa po yung virus. Tapos lalo kung pumasok dun sa katawan, baka magkaroon kayo ng rabies. Bawal din muna dyan ng kahit anong ointment. Kumari, may nakita ko kayo sa Facebook, na nakagat, tapos naglagay ng ointment. Hindi ko recommenda yun, hindi nire-recommenda, baka po lalong ma-infection po. Tapos, magpa-check up po sa pinakamalapit or update